Sa dami na nangyari sa ating bansa, lindol, bagyo, baha, may mga lugar na po ang nag-declare ng state of calamity. Pero ang tanong, anong epekto nito sa ekonomiya, negosyo, trabaho at mamamayang Pilipino? Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Narinig niyo na ba yung salitang state of calamity? Ano ba to? Ito po ang legal na deklarasyon ng gobyerno kapag matindi ang epekto ng isang sakuna sa isang lugar. Nagbubukas po sila ng calamity funds para mas mabilis po ang government responses. At syempre, pangalawa, bibigyan sila ng emergency powers ng LGUs para magamit at mapagalaw po ang itong pondo na ito para mabigyan ang tamang serbisyo. Pangatlo, nagkakaroon sila ng kapangyarihan na i-freeze ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin para walang magsamantala. Ito po isang mekanismo para ma-stabilize po ang isang lugar na hindi po normal ang sitwasyon. So ano po naman nagiging negative na impact po nito? Siyempre, pag may kalamidad ang isang area, nawawalan po ng trabaho. Di ba? Pag nawalan po ng trabaho, wala namang kikitain ng empleyado. May mga iba, no work, no pay. At siyempre naman, yung mga negosyo po, nawawalan din po ng kita. At hindi lang yan. Minsan wala pang kuryente, tubig, internet, baksak po ang productivity. At hindi lang yan, extra gastos na rin yan para sa mga negosyante at mamamayang Pilipino. Baha, repair, nalipad ang bubong, nasira ang bahay, gamot, relocation, pagkain, transport. So, in other words, ito po ang realidad. Kailangan po suportahan ng local government and national government ang mga apektado sa pamamagitan ng calamity fund or state of calamity. Since ang kalamidad hindi natin makokontrol at hindi natin malalaman, pero pwede natin paghandaan. Una, para sa mga kabadgetarian, gumawa na tayo ng calamity envelope. Hindi lang po emergency fund. Again, ang emergency pag may nawalan na work. Ang calamity fund pag may mga baha, bagyo, at syempre naman yung mga lindol. Pangalawa, i-identify natin kung saan tayo vulnerable. Kung alam po natin ang bahay natin ay madalas na bahain po, di ba? Syempre naman kailangan po tayo po ay handa at meron tayong dapat alam na saan tayo lilikas at anong gagawin natin. Number 3, pagkatapos po ng kalamidad, gumawa tayo ng personal recovery plan. Kung nasira ang negosyo mo, anong pwede mong gawin? Kung nawala ka ng trabaho, anong pwede mong gawin? Pang-apat, picturean po yung mga resibo, yung mga reports. Mas madali po mag-claim sa insurance or LGU pag documented po. Kaya mga kapatid, wala pa rin tatalo kung ikaw po ay handa. Hindi natin kontrolado ang bagyo at lindol. Pero, kaya natin kontrolin ang paghahanda po natin. Ang wais na kabadgetarian, hindi naghihintay, kundi naghahanda. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. The budget of the Public Works and Highways, Motion to approve. Second. duly seconded. The budget of the Department of Public Works and Highways is duly approved. Ay, salamat. BICAM meetings para sa 2026 national budget nagtapos na rin kaninang madaling araw. Pero si Senator Loren Legarda nainis sa ilang ahensya na nagpahabol ng corrections. Di ba sa eskwela tayo, pinag-aral tayo, finish or not finish, pass your paper. Dahil sa tumitinding traffic, mas maraming motorista pinipili na lang na mag-commute kaysa magdala ng sasakyan. Pagtitiyak naman ng mga otoridad, napipintong EDSA rehabilitation na tatagal ng 8 buwan. Hindi raw masyadong magdudulot ng traffic. Viral sa social media, baguhang makeup artist, tinawag na dugyot ng kanyang kliyente. Mga netizens na mismo ang gumanti para sa kanya. At Andrea Brillantes absent sa premiere night ng MMFF movie na Reconnect dahil na ospital. Kumusta na kaya siya? Magandang taghani, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This is being my guide. Ang buting utang, kumikita, kasamang utang, kita. Mga baitian ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Nagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas!
Tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pananambang ang isang lalaking naglalakad lang sa Cebu City. Ang biktima natukoy na may kaso rin ng pagpatay. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal, Kayla Makantan. Naglalakad lang ang isang lalaki sa Cebu City nang paulanan ng bala ng dalawang sospek. Alas 2:20 ng hapon kahapon, sunod-sunod na alingaw-ngaw ng putok ng baril ang narinig sa kahabaan ng Virama, Barangay Calamba, Cebu. Nakahandusay ng 28 anyo sa si John Arthur Palau. Nang datna ng mga otoridad, agad siyang nasawi sa dami ng tinamong bala sa katawan. Ang isa sa nakakita sa insidente, kinilala ang gunman sa pangalang Rosmar Montenegro, habang ang isa pang sospek hindi patukoy. Kwento naman ng ilang nakakakilala sa biktima, dati nang nakulong si Palau dahil sa kasong murder. Kaya hinala nila may kinalaman ang kanyang paglaya sa sinapit na kamatayan. Ang mga pulis tumanggi munang magbigay ng pahayag habang patuloy pa raw ang kanilang investigasyon. Sa Barangay Lawaan, Alcantara, Cebu, arestadong 29 anyos na lalaki matapos paputukan ng kanyang ate ng improvised marble gun kahapon. Inatake ng sospek ang 38 anyos na kapatid nang payuhan daw siyang maghanap ng trabaho. Maswerteng hindi napuruhan ng ate na desididong maghabla. Sa Cogon Pardo, saksak naman ang inabot ng isang babae mula sa nakababatang kapatid matapos silang magkasagutan kahapon. Sugatan ng babae pero nasa maayos ng kalagayan. Samantala, nadakip na ng mga pulis ang sospek na tikom ang bibig sa insidente. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Viral ang kwento ng isang aspiring makeup artist na sinabihang dugyot ng kanyang customer. Ang mga netizens nagbayanihan para magkaroon siya ng maayos na gamit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Isang makeup artist ang nagbahagi ng hindi magandang karanasan sa isang hair and makeup booking. Nagsisimula pa lang bilang makeup artist ang 18 taong gulang na si Scarlett mula Binyan, Laguna. Hindi pa kumpleto ang kanyang mga gamit dahil hindi pa ito kaya ng kanyang budget. Kaya para makapag-ipon, tumatanggap na siya ng mga kliyente sa abot kayang presyo. Post po kasi ako sa group FB page ko na which is dito lang po sa barangay namin na looking for makeup artist gano'n. Tapos very affordable makeup artist po yung sinabi ko. And then hindi ko din po in-expect na may magko-comment po. Aware ko na din naman po siya na ganito lang po yung makeup ko, hindi naman po sobrang maganda, hindi rin naman po sobrang pero makakagawa naman po ng full face. Maganda naman daw ang usapan nila ng kliyente noong una. Ngunit noong araw na ng hair and makeup booking, Pina-walk-in ko po sila dito sa house namin. And then, pagkakita ko po sa kanya, nginitian niya po ako noon, syempre. Tapos, nung nakita niya po yung makeup ko, parang iba na po yung niya sa akin. Parang iba na po yung tingin niya sa akin. Parang kinikilabutan na din po ako noon eh. Kasi parang yung pagkatao ko po na parang nile-left out niya yung gamit ko, ganun. Sobrang hiyang-hiya na sa loob ko, sobrang hiyang-hiya na po ako nung time na yun. 500 pesos ang usapan nila, pero 400 pesos lang ang inabot sa kanya ng customer. Nag-message pa ito sa kanya na dugyot ang kanyang mga gamit kaya't hindi na siya muling magpapa-makeup dito. Dahil sa karanasan, nag-post si Scarlett sa Facebook group na Affordable Hair and Makeup Artist Philippines. Sharing lang naman sana ang pakay niya para na rin sa mga kapwa niya beginner. Pero kinabukasan, dami pong nag-message sa akin na anong location mo, papadalan kita ng mga makeup. Tuloy na po yung mga padala sa akin. Unang nagpadala po sa akin yung bag, makeup bag, mga makeup. Then may nagsend din po ng cash sa akin. Tapos meron na rin pong nagpadala sa akin ng upuan, makeup chair, tapos mga light. may mga nagbahagi rin ng kaparehong karanasan at nagpayo. Sobrang saya po ng puso ngayon. And then yung ayan po, yung katulad ng makeup chair na pag-iipunan ko po dapat kasi sobrang mahal po ng makeup chair. And hindi ko rin po in-expect na may magpapadala. Yung light, sobrang mahal din po niyan. Hindi ko rin po in-expect na may magpapadala. Kaya, ayun po. Kaya ngayon, mula sa munting makeup kit na inilalapag lamang sa lamesa o sahig, ang setup ni Scarlett, kompletos rekados na.
Isang glow-up na bunga ng kabutihan at pagtutulungan. Intention na manghingi pero binigyan niyo po ako, binigyan niyo ako ng blessing, tas nagbigay pa kayo ng mga makeup na hindi ko kayang i-afford noon. Hawakan ko na sila, nakikita ko na sila, kaya thank you po sa inyo mga mi. Sobrang more blessing to come sa inyo. Mga kapatid, Mobile Journal Just Paredes po hatid ang muka ng balita. Itinuturing ng person of interest sa kaso ng nawawalang bride-to-be ang kanyang fiancé. Ayon sa Quezon City Police District, halos 7 oras din kinumbinsi si Mark R.J. Reyes na sabihin ang lahat ng nalalaman sa pagkawala ni Shera De Juan. Nirerespeto naman daw ni Reyes ang investigasyong ginagawa ng mga pulis at makikipagtulungan siya sa mga ito. Itinaas na sa 150,000 pesos ang pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon kung nasaan si De Juan. Bukod kay Reyes, pati mga manager nila sa trabaho kasama na rin sa tinatanong o iniimbestigahan ng mga pulis. May hawak na rin bagong CCTV footage ang mga otoridad kung saan nakita ang isang babaeng hinintuan ng isang modern jeepney o bus sa lugar kung saan umano nagpunta si De Juan. Hinahanap yung driver and yung konduktor para po ma-interview, mapakita kung talaga bang sumakay. Kasi medyo malayo po yung kuha nung sa Project Aurora natin. Naaninag mo lang na huminto yung bus, nakahinto, pero meron pa rin baka sumakay din doon sa susunod. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Department of Education ang reklamo laban sa guro na pinakain umano ng ipis ang isang estudyante sa Maynila. May ginagawa rin daw na inquiry sa aligasyong may minolestya umano ang guro. Pagtitiyak ng DepEd, magiging mabilis at patas ang kanilang investigasyon. Sa ngayon, pansamantalang nakalaya ang guro matapos magpiyansa ng 120,000 pesos. Kasabay ng pagtindi ng traffic ngayong magpapasko, dumarami rin ang mga biyahero na mas pinipiling mag-commute na lang kaysa magdala ng sasakyan. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ngayong holiday rush, dinadala nyo pa rin ba ang sasakyan nyo sa pagsugod sa traffic? Sabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, umaabot sa 3.6 million ang volume ng sasakyan sa Metro Manila pagpa-holidays na. 430,000 dito nasa EDSA lahat. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit ganito lagi ang eksena. Kaya si Nerville na dating nakasasakyan pagpasok, nag-convert na sa mandirigmang commuter. So nag-try kaming daling kotse namin sa work namin. Malala. Grabe traffic, tsaka dagdag din sa stress. Stress ka na sa work, stress ka pa sa traffic. Si Cyril, nagpatotoo na kahit siksikan, mas mabilis pa rin ang biyahe pag sa MRT at LRT. Para makarating dyan, nagmo-motorcycle taxi na siya. Magkangkas na lang ako. Pagkangkas ko, ikukumbuhan na natin minsan nandito or minsan nag-jeep na lang din ako. Hassle nga lang pag maraming dalang gamit, pero si Adrian, mas bet pa rin daw ang bilis at matipid. Downside naman ng pagko-commute is yung hassle, pero mas pipili na lang namin mag-sacrifice yung mag-commute compared sa maititipid namin sa pambili ng gas. Sa bispiras ng Pasko, magsisimula pa ang EDSA Rehabilitation. Gagawin ito ng 2 phases. Sa una, Rojas Boulevard to EDSA Orense muna. Sa susunod, Makati to Quezon City na. Umpisa alas 11 ng gabi sa December 24 hanggang 4 a.m. sa January 5. 24/7 na magre-reblocking at aspalto ang DPWH sa EDSA Busway, northbound at southbound. Bubuksan muli sa motorista ang EDSA sa January 5. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aspalto hanggang Mayo. Pero lane by lane na lang ito mula 10 p.m. to 4 a.m. Agad naman tiniyak ng DOTR na magdaragdag ng mga bago ng tren at bus. At oo, hindi mawawala ang busway. Ngayon na holiday rush, pinakamaigi na rin para sa lahat ng lalabas na planuhin ng maigi ang mga biyahe. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Inurong ng LTFRB ang implementasyon ng mas mababang surge price sa mga ride-hailing app. Imbis na kahapon, December 17, nagdesisyon ng LTFRB na simulan na lang itong ipatupad sa December 20 hanggang January 4.
Nauunawaan naman daw ng ahensya na kailangan ng sapat na panahon ng mga TNVS company para i-adjust ang kanilang fare computation system. Para pag-usapan yan at ang plano sanang tigil pasada ng mga TNVS riders, makakasama natin si Laban TNVS President June De Leon. Magandang tanghali po sa inyo, Sir June. Magandang tanghali po, Ma'am Sean. Magandang tanghali po sa inyo sa Pibayo. Sir June, ayon po sa LTFRB, hindi naman tuluyang tinanggal yung surge pricing, kundi binawasan lang at may bagong computing method. Hindi nyo na po ba itutuloy yung plano ninyong offline protest kasunod nga nito? Meron pong mga kasamahan tayo na nakikipag-usap pa rin sa atin na kung itutuloy pa rin ang offline protest during rush hour. Pero may mga transport network company drivers na TNVS na hindi na talaga tutuloy dahil may transport network company na sinagot na yung mawawalang kita nila dahil dun sa pagtanggal ng surge ng LTFRB. Para po mas maintindihan ng commuters, gaano ba kalaki yung pwedeng mawala sa isang TNVS driver sa surge price cap? Based po dun sa computation, sa ibang transport network company, 20% po ang mawawala sa kita ng driver. Sa iba namang mababa ang commissions na kinukuha nila sa mga TNVS drivers, 10% po, katulad ng InDrive. At yung InDrive naman po ngayon, dun sa mga mawawalang kita ng TNVS, parang sinolder na nila at binaba nila sa 5% ang kanilang commission para lang hindi malugi yung mga TNVS drivers na kasama natin. Nakakatuwa po yung ginawa ng transport network company na InDrive dahil suportado nila yung mga TNVS partners. Pero ito ay isa pa lamang. We're just talking about InDrive. Yes po, opo. Patuloy po ang pakikipag-usap ng mga kasamahan natin sa iba't ibang TNVS, sa TNC, no? Para kahit papano magkaroon ng kumbaga ma-shoulder nila yung mga mawawala na kita ng bawat TNVS partners. May iba pa po ba kayong nakikitang paraan para mabawi yung mababawas na kita? Iisa na lang po nakikita natin dyan paraan. At ito ay matagal na nating panawagan sa LTFRB. Yung tapyasin or lagyan ng cap or yung mga commissions ng TNC. I-regulate dapat yung mga commissions ng mga transport network company para naman na magkaroon ng sapat na kita ang mga TNVS drivers natin. Sir June, isa rin sa pinag-aaralan ng LTFRB ang pag-charge agad sa mga pasahero pagka-confirm agad ng booking. Sapat na ba itong pambawi sa mababawas na price surge? Hindi po natin masabi kung sapat o hindi yan. Pero maraming salamat po at kahit papano ay meron pong pamalit doon sa surge na tinapyas po ng LTFRB. Isa pong magandang balita yan dahil alam nyo kapag pick up pa lang ay nalulugi na kagad ang mga TNVS drivers. Yan po ay lumabas noong konsultasyon ng LTFRB, TNCs at mga TNVS drivers. At maraming salamat po dahil kahit papaano merong pamalit dun sa tinapyas na surge price. Pero ang tanong, kaya ba ng mga TNCs kaagad na i-adjust yung system nila para magkaroon itong mga pick-up? Yung palang sa pick-up, meron ng charge sa mga sa pamasahe ng mga ating pasahero. Pagmumultahin naman daw yung TNVS drivers kapag nag-cancel ng mga booking. Ano po ang reaksyon nyo dito? Hindi na po kailangan pagmultahin.
Sa tingin natin po yan dahil mga TNCs pa lang po, matindi na ang parusa sa mga habitual na nagka-cancel ng mga TNDS driver. Kasi po, pwede po silang ma-post or ma-ban sa platform kapag ito ay parati nilang ginagawa at walang sapat na dahilan. Kaya po, naniniwala po ako na hindi po nagka-cancel ang mga TNDS drivers kapag walang sapat na dahilan. Sa gitna po ng mataas na operating costs, matinding trapiko at limitasyon sa surge pricing, ano po ang pinakamalaking hamon ngayon ng mga TNVS drivers? Ang pinakamalaking hamon po kung paano po mapuntahan at ma-pick up yung mga pasahero natin at may hatid sa kanilang patutunguhan. Konting pasensya po sa mga ating mga mahal na mananakay dahil ang mga TNVS drivers po gusto po kayong servisyohan. At sinisigurado po natin na itong holiday season, magsiservisyo po ng maayos sa mga ating mga mananakay, ang ating mga TNVS drivers. Paano po dapat balansehin yung kapakanan ng commuters at drivers sa gitna nga po ng isyung ito? Ang magbabalanse po nito ay walang iba kundi po ang LTFRB. Yung mga transport network companies po kailangan pag-aralan po ng mabuti at mag-regulate po nila ng mabuti yung mga sistema at polisiya para naman po hindi naiipit ang ating mga pasahero at mga kasamahan natin TNVS drivers. Sige niyo po, ang sabi ng mga pasahero, mahal ang pamasahe. Ang sabi naman po ng mga TNVS drivers, kulang. Bago po mag-holiday season, kumilit na po tayo ng taas pasahe sa mga TNVS. Pero ito po ang nangyari. Ang LTFRB po, inapyasan ang surge price or pamasahe ng mga ng TNVS. At hindi pa yan, meron pang multa kapag ikaw yung nag-cancel. Kailangan po talaga masusing konsultasyon dito. Naiipit po talaga ang pasahero at drivers dito. Kailangan mag-usap-usap po ang lahat ng stakeholders para naman hindi maragabyado ang pasahero at mga drivers. At Sir Jun, sa lahat po ng itong nangyayari, development, kailan ho natin malalaman kung tuloy or hindi na ang offline protest? Masasabi ko po ngayon, yung ibang transport network company, hindi po natin alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga partners. Kasi po, marami pong TNCs ngayon kung saan nagdadrive ang mga TNDS drivers. May mga TNCs po na sinulusyonan na yung memorandum circular na inilabas ng LTFRB. May mga TNCs po na dinidevelop pa or inaayos pa ang kanilang sistema base sa utos ng LTFRB. Sana po sa December 20, maayos na ito. Alam niyo po, yung mga TNCs gusto kong sumunod yan sa LTFRB. At yung mga TNDS drivers gusto po yan magservisyo. Pero sana hindi malugi. Salamat po. Laban TNVS President June De Leon. Susunod, matapos ang 5 araw na deliberasyon budget para sa 2026, lusot na sa BICAM. DPWH ibinida na umabot na sa higit 80 ang kanilang napakasuhan dahil sa anomalya sa flood control projects. At Senator Bato de la Rosa at Attorney Israelito Tarrion nagkita na raw ulit. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Gipakamenos ni Governor o Cebu Governor Pamela Baricuatro ang report sa Commission on Audit nga ang Cebu mao gihapon ang pinakadato o richest province sa atong nasod ni adtong 2024. Base sa datos sa COA, 336.42 billion pesos ang net worth sa Cebu sa 2024. Ang kinatibok ang assets nagkantidad og 336.85 billion ug ang utang o liabilities anaa lang sa 3.43 billion pesos. Nagpabilin ang Cebu sa top richest province sa tibok nasod sa 11 consecutive years. Pero kung si Baricuatro ang pangutan-on, tungod lang ni sa reappraisal sa mga government-owned nga yuta ug real estate. Ang mga provincial officials nagpahimangno og naghatag og warning nga ang high equity dili masiguro nga adunay magamit nga kwarta para sa mga programa ug serbisyo. Mauni ang ingon ni Governor Baricuatro, mga bay, quote, "It makes no sense." What's the point? We have all the assets, we're not making use of it. So, manawa na feel sa mga tao ang atong pagka-reach kay naran diha atong lands high value properties nga wala gigamit. Karon mga tutas Mindanao mga bay, kaning 6th Infantry Division mauni sila ang in charge sa Bangsamoro Region. Wala pa nila gikumpirma nga ang amahan ug anak nga giingong naa sa luyo sa mass shooting sa Bondi Beach, Australia kay niagi sa mga parte sa ilang jurisdiction. Ang ingon ni Major General Jose Vladimir Cagara, gapadayon sila og pangolekta og intel reports aron ma-verify kung tinuod ba nga nakasulod silang sa Jid Akram ug ang iyang anak nga si Navid sa ilang jurisdiction before sila moadto sa Australia aron himuon ang pag-atake sa Bondi Beach. Base sa report sa Minda News, nagpuyo sila sa usa ka hotel sa Magallanes Street sa downtown Davao City ni adtong November 1 hangtod November 28. Pero ang ingon sa mga hotel staff, naara kuno silang duha sa ilang kwarto. Samtang gikondena sa Malacañang ang giingon sa pipila ka foreign media nga usa ka ISIS training hotspot ang Pilipinas. Matud pa ni Palace Press Officer Claire Castro, nakaistorya nila ang National Security Council nga nagkumpir nga walay verified reports nga magpamatuod nga miagi og training ang mag-ama sa Pilipinas before sila niadto sa Australia. Of course, the President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Philippine authorities, in coordination with international partners, continue to verify all available information, but no evidence has been presented to support claims that the country was used for terrorist training. Unya matud pa sa AFP kung tanawon kung giunsa paghimo ang pag-atake dili mahuna-huna nga nagbansay o nagtraining gyud og maayo ang maong mag-ama. Basically based from open source, nabanggit din nila, these two suspects, one of them, the old one, is actually a gun club member. If a person really actually received military training, that would not be the way to do it in open and without cover and easily tackled by anybody. Sa laing bahin mga bay, nagkit-anay na si Senator Bato de la Rosa ug ang iyang abogado nga si Attorney Israelito Torreon. Gipakita sa Facebook post ni Torreon ang mga hulagway o pictures o video samtang kaistorya ang senador. Sa iyang caption, gipahimangnoan o giwarningan ni Torreon si Senator Bato nga mag-amping tungod kay daghan kuno ang nanghunting kaniya. Wala gidetalye ni Torreon kung asa ni sila nagkita. Pero base sa mga picture, murag naa sila dito sa usa ka mall sa Davao City. More than a month nga wala magpakita sa Senado si Senator Ronald De La Rosa, sukad migawas ang report nga aduna nay arrest warrant ang International Criminal Court patok kaniya. Maoras na ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.
Natapos na ng Bicameral Conference Committee ang pagtalakay sa proposed 2026 national budget. Isa sa mga plinansya ang kontrobersyal na pondo ng DPWH. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. The budget of the Department of Public Works and Highways is duly approved. Ay, salamat. Sa hinaba-haba ng diskusyon, sa wakas ay naprubahan na ng Bicameral Conference ang panukalang 529.6 billion pesos na budget ng DPWH. Imbes na 45 billion pesos, 20.7 billion pesos na lamang ang tinapyas sa pondo. Paliwanag ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, ginamit na nila ang bagong sinumiteng Construction Materials Price Data o costing ng materyales para sa mga proyekto ng DPWH. Ito po yung savings na nakuha ho natin from the reduction of overpriced materials. Naging mas near actual, no? Hindi pa siya actual but near actual na po yung cost nila at in-apply ho namin yan to all 20,000 projects. Nilipat sa PhilHealth ang higit 16 billion pesos ng pondong inalis sa DPWH, habang nasa 4 billion pesos ang nalipat sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Magpapatuloy naman ang construction ng flood control project sa 2026. Pero ang pondo, manggagaling sa budget ng mga proyekto noong 2024 at 2025. Kinwestiyon naman ng ilang senador ang mga last-minute pahabol ng ilang ahensya. Ang Department of Agriculture, nagsumite pa ng bagong listahan para baguhin ang lokasyon at proyekto ng nasa 8 bilyong pisong halaga ng farm-to-market roads. Baka maglapitan lahat ng ahensya ngayon, pwede palang magpalit. There has to be some discipline in government. Di ba sa eskwela tayo, pinag-aral tayo, finish or not finish, pass your paper. Pero sa huli, inaprubahan din ng BICAM ang motion para i-adopt ang bagong listahan ng farm-to-market roads na pirmado ni DA Secretary Francisco Chu Laurel. 6 na araw ding tumagal ang BICAM deliberations. Ako ay kampante na itong budget na ito ay tunay na tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At ang higit sa lahat, itong budget na ito ay corruption-free. Ito ang pinakaunang live stream ng Bicameral Conference Committee proceedings. Isa po itong budget na mapagkakatiwalaan ng bawat Pilipino. Ngayong napag-isa na ang magkakaibang probisyon ng panukalang budget, ibabalik ito sa Kamara at Senado para ratifikahan. Sa December 29 ito target ipadala kay Pangulong Bongbong Marcos para pirmahan at tuluyang maisabatas. Mga kapatid, mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Samantala, nagsumiting muli ng fraud audit reports ang Commission on Audit sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos mula sa tanggapan ng ICI. Arles, ano ang detalye ng report na ito? Cheryl, nagsumiti nga ang Commission on Audit ng panibago nitong fraud report dito sa ICI hinggil sa ilang flood control projects sa Bulacan na nila ay ghost project or non-existent. Nagkakahalaga yan ng 330 million pesos para sa mga proyektong hinawakan ng Bulacan First District Engineering Office at Owawaw Builders bilang mga kontraktor nito. Lumalabas sa COA fraud report na ang mga ito ay non-existent at relocated projects. Ayon na rin sa satellite imagery analysis at pagsuri ng mga dokumento. Kaya nakita ang mga red flag ng mga proyekto. Bunsod niya na, inirekomenda na ng COA sa ICI ang pagsasampa ng criminal, civil, administrative actions laban sa ilang mga personalidad ng Bulacan First District Engineering Office kagaya nila Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Ernesto Galang at JP Mendoza. Hindi rin makalulusot dyan ang ilang opisyal ng Wawaw Builders gaya ni Mark Alan Arevalo at John Michael Ramos. Bigay din ng accomplishment report ang DPWH tungkol nga sa sarili nilang pagsisikap na matugunan ang anomalya sa flood control projects. Ano ang detalye naman nito, Arles? Ito, Cheryl, yung annual report nila kung saan nga pinahayag ni Secretary Vince Dizon na aniya mahirap
Pero ito daw yung kailangang gawin para nga masolusyonan at mapatupad ang mga reforma na nais ng administrasyon na para dito nga sa ahensya ng DPWH. Ayan ay sa 3.5 buwan pa lamang na panunungkulan ni Secretary Vince Dizon bilang kalihim ng ahensya. At nais niya nga masiguro na yung mga hakbang at tugon ng ahensya ay gumugulong patungkol lalo doon sa mga investigasyon hinggil sa mga maanomalyang flood control projects ng bansa at sisiguraduhin din ang pagpapanagot sa mga dapat managot sa bilang. Umabot na raw sa 87 na individual ang inirekwenda na pakasuhan ng kasong plunder, malversation, graft at bribery at iba pang mga kaso. Kasama dyan ang ilang mambabatas gaya ni dating House Speaker Martin Romualdez, Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, maging dating Senador Bong Revilla, Zaldico at iba pang mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Samantala, Cheryl, 9 na personalidad na ang naaresto habang 23 individual pa ang may kaso na ngayon sa korte. Gate ni Dizon, hindi lamang ito maliliit na isda at pinangako rin ang pagpapatuloy ng kanilang investigasyon, pati ang tuloy-tuloy na case build-up at recommendation sa Office of the Ombudsman at sa iba pang korte ng bansa. Kinumpirma din ni Dizon, Cheryl, na sisimula na nga nila sa paparating na taon ang kanilang planong mass recruitment sa iba't ibang mga universidad sa Pilipinas para ma-hire ang mga batang engineers at accountants na inaasahan nga na makapagbabago ng naratibo sa matagal ng issue ng korupsyon sa ahensya ng DPWH. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Sa iba pang balita, higit 100 pamilya sa Quezon City ang nabigyan ng sariling kontador ng One Meralco Foundation. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Magliliwanag ang Pasko ng mas maraming Q citizens dahil sa handog na electric meters ng One Meralco Foundation. Mahigit 180 na bahay na ang nakabitan ng kontador sa iba't ibang barangay ng Quezon City. Bahagi ito ng Household Electrification Program ng One Meralco Foundation para gawing mas accessible ang legal at safe na electric meters para sa low-income families. Nakabitan kami ng Meralco na libre, walang bayan. Kasi nasunugan kami. Siyempre napakalaking pagbabago yun dahil magkakaroon na kami ng kuryente. Nakipagtulungan ng Meralco sa Quezon City Government Unit para matukoy ang mga pamilya sa mga barangay na maraming jumper na pwedeng maging sanhi ng sunog. Sila na rin mismo ang naglakad ng permit. Kadalasan, yung binabayad nila sa kuryente at sa kinakabitan nila na kapitbahay ay sobrang mas mahal kaysa sa kung diretso sila kumukuha ng kuryente sa Meralco. Ang pinagsimulan nito ay ang ating hadikhain na talagang yung mga walang kuryente, lalong-lalo na among our low-income household families, ay mabigyan ng access sa kuryente. Marami sa na-energize ng programang ito ay nakakapagsimula ng kani-kanilang mga maliliit na negosyo. Bago ito, mahigit 400 na bahay na ang nakabitan ng kontador ng Meralco sa ilalim ng programa sa Quezon City. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita. Sandali lang. Susunod, Congressman Richard Gomez inatake raw ang presidente ng Philippine Fencing Association sa SEA Games. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Tuloy-tuloy ang kampanya ng ating mga pambatong atleta sa 2025 SEA Games sa Thailand. Para sa update live na magbabalita, si SEA Games correspondent Doreen Suaybagyo. Doreen, saang events ba pa tayo pwedeng makakuha ng gold medal ngayong araw?
Cheryl, mangyayari nga mamaya ang men's softball gold medal match where our RP Blue Boys will be facing Singapore for the second straight day. This is because nagharap na sila kahapon in their last preliminary round game kung saan the RP Blue Boys fell to Singapore 7-3. We will see later kung paano sila mag-reset at mag-recover in the gold medal match. Bukas naman ang ating women's team with a clean 4-0 record in the preliminary round will be competing in the gold medal match as well. They will also face Singapore in the gold medal match. And just to throw in a bit of the trivia, Cheryl, no? Itong ating RP Blue Girls, they are the most dominant team in the SEA Games, having won every single edition of the SEA Games that held the sport. So they are a 10-time SEA Games gold medalist. They have 10 golds to their name, and they're looking to make that 11 in this edition of the SEA Games. The RP Blue Boys also have shown dominance in the sport. They have 8 golds and 2 silvers in the SEA Games. Mamaya, mangyayari din ang bronze medal match naman for men's ice hockey. They're looking to bounce back from a tough 8-1 loss kahapon to host Thailand. So susubukan nilang makabawi today in the bronze medal match versus Singapore as well. And of course, last night was a historic day for women's football as the Filipinas captured their very first SEA Games gold. They defeated Vietnam in the penalty shootout 6-5, denying Vietnam of a 5th straight SEA Games title. Olivia McDaniels block sealed the win for the Philippines. And right now, another Filipina is looking to continue making history for the Philippines here in the SEA Games, as Alex Ayala is currently, right now, competing in the gold medal match versus Thailand's Manachaya Sawangkeo. Alex won the first set 6-1. And Cheryl, if Alex gets the win, this will be the Philippines' very first Southeast Asian game. No, it's the Philippines' first Southeast Asian Games women's singles title in 26 years because the last time was 1999 pa. All right. Maraming salamat SEA Games correspondent Doreen Suaybagyo. Inireklamo ng presidente ng Philippine Fencing Association si late Congressman Richard Gomez matapos umano siyang saktan nito sa kasagsagan ng kompetisyon sa SEA Games 2025 sa Thailand. Sa sulat na ipinadala ni Fencing Association President Rene Gakuma kay Philippine Delegation Chef de Mission Raul Canlas, inireklamo niya ang pag-atake umano sa kanya ni Goma sa kasagsagan ng fencing competition noong December 16. Nag-ugat umano ito nang magalit si Goma na director din ng PFA dahil hindi umano siya naabisuhan agad ng palitan ang isa sa mga fencer ng Philippine team dahil sa problema sa requirements. Sa isang contributed video, nakita na imbis na kausapin, sinugod, tinapakan sa paa, pinilipit ang hinlalaki at binatukan pa raw ni Goma si Gakuma. Sinusubukan pang kunan ng pahayag si Congressman Gomez sa issue at sumagot po siya sa atin na maaari siyang ma-interview after his game. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin mismo si Philippine Fencing Association President Rene Gakuma. Magandang hapon po sa inyo, sir. Sir Rene? Alright, babalikan po natin muli at we'll try to connect again with Mr. Gakuma. Hola mga kapatid, may early positive reviews na. Rated PG pa ang entry na natin na Manila's Finest. Kaya naman masayang-masaya si Piolo Pascual na syempre bida ng pelikula. May balita tungkol dyan si Von Belenario. Nagkagulo ang fans nang bisitahin ni Piolo Pascual ang pamantasang ito sa Quezon City para sa Wish Roadshow promo ng Manila's Finest. Kinanta niya pa ang theme song na Sandalan. Masaya ang aura ni Papa P lalo pat pinag-uusapan online ang early positive reviews ng Manila's Finest matapos ang premiere sa Maynila kamakailan. Of course, we're happy
nagre-repost ako sa mga nababasa ko and nakakataba ng puso kasi syempre at least nakuha ng audience, the message of the film. Bonus pang rated PG ang kanilang MMFF entry. Ang sarap isipin na nakalusot siya ng ganung rating kasi syempre very controversial yung topic. Yung konsepto ng pelikula. I wanted to say na papanahon siya, it's relevant, but we want the people to watch and we want them to give their takeaways. Nagpapasalamat din si Piolo sa mga natuwa sa trio nila ni Cedric Juan at Ashtin Olviga. Being with Ced for the last 3 MMFF films. And then with Ash, nakakatuwa kasi parang nagkaroon ka ng bagong kaibigan, nagkaroon ka ng bagong kasama sa trabaho na alam mong pareho ng intention. Abangan si Piolo at ang mga cast ng Manila's Finest at iba pang pelikula sa Parade of Stars bukas sa Makati City. Mapapanood na ang mga MMFF entries ngayong Pasko sa mga sinihan nationwide. Kapatid, ako si Von Belinario para sa 1PH. Office eye candy na overconfident. Yan ang aabangang karakter kay MQAA artist at Mr. Global 2024 Dom Corilla sa kanyang unang MMFF movie na Reconnect. Narito pong report. Wala pang isang taon as part of MQuest Artist Agency, natupad agad ang pangarap ni Dom Corilla na matampok sa kanyang unang Metro Manila Film Festival movie. Isa ang Mr. Global 2024 sa cast ng Reconnect, ang nag-iisang Christmas-themed film this festival season. I'm very thankful to MQuest. I'm thankful to the production, to the Sir Jeff, and everyone. Role dito ni Dom ang office eye candy na si Marcos at sasagutin nila dito ang katanungan na ano nga bang gagawin mo ngayong holiday season kung biglang mawalan ng internet. I look forward to seeing my character develop kasi medyo kampante siya sa sarili niya. Hindi niya alam na he can be better. Medyo overconfident siya. So I want people to relate to my character na you can be a better version of yourself. Bukod kay Don, makakasama niya sa pelikula ang isa pang kapatid star na si Andrea Brillantes. Yun nga lang, hindi nakadalo si Blythe sa premiere night kagabi matapos maospital. Ayon sa kanyang management, nagpapagaling na raw siya. Sa kabila niyan, magiging busy rin sa Blythe sa kanyang bagong seryeng A Secret in Prague sa TV5 soon. Makakatambal niya rito si Enrique Hill. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, MJ. Samantala, kapapasok lamang po na balita, nanalo ng ginto si Alex Ayala sa kanyang laban ngayon. Congratulations sa iyo, Alex. Samantala, sa puntong ito, kausapin po natin, balikan natin si Philippine Fencing Association Director, SEA Games silver medalist at Leyte Congressman Richard Gomez tungkol po sa naging reklamo sa kanya ng presidente ng Philippine Fencing Association. Kong, magandang tanghali po sa inyo. Thank you for taking our call. Thank you, Cheryl. Good afternoon din. But first off, congratulations po sa inyong silver medal. Oh, thank you very much. Hanggang today, mayroon kaming laban for another event. Hopefully makauwi pa tayo ng pang medalya. And anytime now, thank you for taking our call, and anytime now, sasabak na po kayo. Pero eto nga po, medyo controversial. Kayo ngayon, Yes. Kong, nabasa nyo na po ba yung sulat ni Ginoong Rene Gacuma tungkol nga sa aligasyon niya na nang insulto at nanakit daw po kayo nang kumprontahin siya? Well, nagkaroon kami ng consultation doon sa venue ng fencing. Paano kasi tumawag sa akin yung former national coach namin sa fencing, who is now our national coach for the pentathlon. Dahil ang ginawa niya decision, yung number 1 fencer ng Women's FA, si Alexa Larrazabal, the night before ng laban nila, bigla nilang tinanggal as the number 1 fencer. Hindi nila pinalaro. So sinabi ko sa kanya, kasi ako dati rin akong presidente ng Fencing Association, matagal din ako atleta ng fencing. Sabi ko, never. Nangyari sa amin yan. So, ikaw yung number 1 fencer, biglang hindi ka pala laruin. Sabi ko, anong rason? Sabi nila, kasi daw hindi daw nagtitraining. Kasi daw hindi raw nila nakikita. Sabi ko, wala rin naman, ilan lang naman ang training sa ultra. Yung ilang babae lang. Kaya kasi wala silang matindang coach sa fencing ngayon. Yung ibang fencers nila,
Katulad ni Juliana, nandun sa Korea. Katulad ng ibang fencers, nagpunta sa Spain. Wala. So, si Alexa, she wants to train sa Ormoc City. Because sa Ormoc, may kaming fencing, may fencing hall kami, marami nag-fencing. So, she goes there to train. So, just because hindi nyo nakikita sa Manila, it doesn't mean hindi nag-train yan. Alright. Only to favor yung favorite nila na number 4 na individual, ay yung favorite nila. So yun ang pinalit na kay Alexa Larrazabal. So, ano nangyari? Pagdating kahapon, individual, wala rin, talo rin yung pinalit nila. And then today naman, Cheryl, naglaro yung fencing team, kasama sa Alexa Larrazabal, she performed the best today. Kaya ako nagagalit kasi ang sama ng decision taking ng presidente na Sir Nick ako. Ba't kasi hindi rin talaga atleta yan. Alam mo yung klaseng decision making. Takes experience para kumuha ng magandang decision para sa mga national team player na naglalaro sa SEA Games. Okay, balikan ko lamang po. Sabi nyo nga po, kaya kayo nagalit, nakikini-question nyo yung desisyon nila na number 1 fencer, hindi pinalaro. Ang pinalaro ay yung number 4. Pero nagkaroon po kayo ng konfrontasyon. Ano po ba ang kwento sa likod nito? Kasi ang sinasabi po niya sa sulat ay inireklamo po kayo ng pag-atake umano sa kanya sa kasagsagan ng fencing competition noong December 16. December 16, ngayon kailan lang. It happened the other day, and compared to the other day. Yeah, December 16, correct, oo. Talagang lumapit sa akin, nakatayo lang ako Opo. Lumapit siya sa akin. So, nung lumapit siya sa akin, ay pagkami sa akin, sabi ko, bakit ganun ang decision making na ginawa ninyo? That's how it started. Ang sinasabi po niya, Kung imbis daw po nakausapin, ay sinugod, tinapakan sa paa, pinilipit daw niyo ho ang hinlalaki niya at binatukan. At mayroon po kaming video, may lumabas po na video na batukan nga po siya. Kayo po ba yung nasa video na yon? Hindi ko nakita yung video Pero nagkaroon talaga kami ng confrontation habang nag-uusap kami. Because I was so mad, when the country is fighting for a medal, bakit pa ipapasok yung mas mahina na player? Sinasabi ko sa nila And then prior to that, months before that, binubuli nila ito si Alexa. Binubuli nila. Pero, you do not bully an athlete. Huwag yung babasitin yung mga athletes namin. So, ako rin, papile lang ulit sila ng kaso for bullying our athletes. They cannot do that. Pero nangyari nga po ba yun? Yung pagtapak nyo sa paa, pagpilipit sa hinlalaki, at pagbatok sa kanya? Lumalabot sa akin Alam nga naman halikan ko sa doon. Lumalabot siya. Sige, kung gano'n na ito niya, sino ba naman ako para umatras? At saka nandun ako as an officer of the Fencing Association. Dahil ang gusto ko yung fencing, mas maraming medalya makuha. Pero sila mismo mga official, sila yung magulo Tapos may conflict of interest pa yung national coach. Yung national coach, hindi dapat naging national coach. Paano kasi yung negosyo niya is about fencing. Dapat hindi talaga naging kasama dyan as a national coach. Desidido raw ho si Gakuma, nasampahan kayo ng reklamo, Kong Gomez. Ano po ang take on this? Okay lang sa akin. It is his right to file a complaint. Walang problema because ako, I am also filing a complaint for emotionally hurting my athlete. Atleta namin yan Tinuruan namin we spent money para gumaling yung atleta namin. Tapos babasusin yan ng gano'n. Hindi nila palalaruin. Wala kasi silang ganito klaseng experience kaya hindi sila marunong mag-decision. Well, Kong, I know meron pa kayong isa pang sasabakan na kompetisyon. Thank you for taking our call. Siguro po, so far na lang, kumusta ang kampanya natin sa fencing dyan po sa SEA Games? Sa fencing naman, naglalaban yung women's FA. Imagine, ito yung sinasabi ko, Cheryl.
Ngayon, pinalaro nila si Alexa. May pay. Tapos yung pinalit nila kay Alexa, na si Hailey, limutan kayo pangalan niya eh, basta si Hebelia, hindi nila pinalaro. Ano ba kasing kalokohan niya? Ikaw talagang magaling yung bata ninyo. Bakit hindi niyo pinalaro today? You see what I mean? Pinalaro nila sa Alexa. Paano kasi alam nila na si Hey, talagang napakahina maglaro. Pero sa tingin niyo po... Mahirap, alam mo, yan ang problema pag may favoritism sa mga atleta. So, talaga dapat, hindi pwede may mga favoritism sila, yung mga coaches, yung mga officials sa mga atleta. It will destroy the morale of our athletes. Masisira yung laro nila, hindi sila makakakuha ng medalya. Yan ang problema. Kung maybe when you get back, maaari po namin kayong ma-interview ulit. Yeah, tawagan mo ka anytime. Thank you, Cheryl. Alright, and good luck again sa susunod pong competition. Maraming salamat, Leyte Congressman Richard Gomez. Samantala, mga kapatid, may kinapos po tayo ng oras, pero may 7 araw pa po tayo bago magpasko. 7 days na lang po, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim, kami ang kapatid nyo sa public service. 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.